Nagsasabi kami sa kanila kasi magugulat sila sa prices eh. So sinasabi namin na taglamig doon and yung farm is maraming yelo. So nahihirapan sila sa production nila. So ang epekto naman nun, tataas din talaga sila ng price. May mga flowers naman na kahit ganun yung season, hindi naman affected nung klima. So, yun din ino-offer namin as an alternative flower for their arrangement or flowers na kailangan nila. Or other countries offering their flowers also na okay din sa arrangements. Ang flower industry kasi, nandyan na yan sa buhay ng tao eh. Simula sa kasal, sa kapanganakan, hanggang sa mga events like Valentine's, yan, yung mga Mother's Day, hanggang sa pagkamatay ng tao, andyan ang flowers. So, masasabi ko, all year naman, andyan ang flower. Siguro may mga months lang talaga na mababa siya or hindi siya ganun kaano. Pero as far naman sa business ng flower shop, okay naman siya. Siguro sa case namin, siguro 30 to 40%. Mm. So, kaya sa mga events na papasok, like Valentine's, bumabawi kami. Mas malaki sa retail kapag peak season, katulad ng Valentine's. Pero let's say na gusto mo talaga mag-wholesale, dyan papasok yung mga imported products mo or may farm kang hawak locally, yan, ikaw magsusupply mismo dun sa nag-retail. We strongly engage online kasi since during those seasons, lalo na pag mahal na araw, wala masyadong lumalabas. So may mga market pa rin naman na tumitingin sila online for sudden occasions like bigla ang birthday, bigla ang 50th birthday, or bigla ang debut on those events doon. Ni-strength namin yung marketing presence namin online. Depende sa season eh. There are times na malakas kami sa retail for occasion like Mother's Day, Valentine's, Undas, and Chinese New Year, Christmas, yan. So, doon malalakas ang retail namin sa demographics ng retail. But there are times din naman for specific months like may mga nag-wholesale. So, yun. Masaya, mahirap, maraming challenges, pero masarap kasi yung feeling na nasiserve mo yung flowers sa mga customer mo na makikita nilang masaya sila, na may bibigay nila yung satisfaction nila. Yeah, it's the best part. Lalo na pag makita sila ng extraordinary flowers na gusto nilang subukan, na din nila nakikita sa atin. Then kapag nakita nilang maganda, na magugustuhan ng pagbibigyan nila or sila mismo, okay na sa amin. Kailangan maging hands-on. Usually, sa mga customers kasi, medyo may mga customers na medyo specific sa gusto nila, sa mga preference nila. So, yun yung kailangan ng atensyon. I think the flower industry will evolve here in the Philippines. As of now, medyo mag-engage siya sa mga online. Kasi usually, online na rin ang selling eh. Then, siguro on our economic aspect, siguro may mga local farmers na rin tayo na magbabalak na rin na magtanim ng mga imported flowers na hindi na natin susubukan mag-import pa. So, kung makakapag-produce tayo na sariling atin, mas maganda. We are prioritizing our services, the quality of flowers, and the conveniency.